Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Meron tayong super typhoon na minomonitor sa labas ng PAR at sinasabi ng mga weather model na patuloy pa itong lalakas. Bukod dito, may inaasahan ding mabubuo na low pressure area sa kanluran at silangan ng bansa sa mga susunod na araw. Alamin natin ang pinakabagong impormasyon dito para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon. I-click mo lang ang subscribe button. Sa kasulukuyan, ang southwest monsoon o habagat ay patuloy na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon habang ang low pressure area o LPA naman ang nagdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantala, easterlies naman ang patuloy na nagbibigay ng ulap-ulan sa ilang bahagi ng Bicol region at sa may silangan ng Luzon. Kasabay nito, meron tayong low pressure area na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. May tinataya itong layo na 165 kilometers sa silangan ng Catanduanes. Bukod dito, nanatiling aktibo ngayon ang karagatang Pasipiko dahil may umiiral na malakas na sistema o super typhoon na may international name na Dolphin sa labas ng Philippine Area of Responsibility na patuloy na binabantayan. Ayon sa Joint Typhoon Warning Center, isa na itong Category 4 Major Typhoon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 195 km per hour at pagbugso ng hangin na umaabot sa 240 km per hour. Sa ngayon ay nanatiling mababa pa ang tsansang pumasok ito sa PAR pero inaasang atake nito ang habagat na magdadala ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Ngayon mga kababayan, pagandaan po natin ito para sa Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Catanduanes, Masbate, Albay at Sorsogon. Inaasahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at mga pagkidlat at pagkulog dulot ng low pressure area. Dahil sa maraming moisture ang hinahatak ng LPA, maaaring maging madalas ang mga pag-ulan sa ilang lugar at maaari itong lumakas. Dahil dito mataas ang banta ng flash floods at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mababang lugar at mga komunidad na malapit sa kabundukan. Samantala sa natitirang bahagi ng Bicol Region, inaasahan din ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil naman sa easterlies. Ang hangin ito mula sa silangan ay may dalang sapat na moisture upang makabuo ng makakapal na ulap at mga thunderstorm. Dahil dito, asahan ng malakas hanggang sa matitinding pag-ulan na may posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga vulnerable na lugar. Para naman sa Cagayan Valley, Aurora at Quezon, ang forecast ay partly cloudy hanggang cloudy skies na may mga pulupulong rain showers o thunderstorms dulot pa rin ng easterlies. Hindi inaasahan tuloy-tuloy ang ulan, ngunit kapag may nabuong malakas na thunderstorm cell, maaari pa rin makaranas ng biglaang malakas na buhos ng ulan na maaaring magdulot ng panandaliang pagbaha o pagguho ng lupa sa mga sensitibong lugar. Samantala sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ng partly cloudy hanggang cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms na pangunahing dulot ng localized thunderstorms. Sa umaga ay maaring maging maaliwalas ang panahon pero pagsapit ng tanghali hanggang hapon at gabi habang umiinit ang kapaligiran, tumataas ang posibilidad ng pagbuo ng mga thunderstorm. Bagamat hindi lahat ng area ay makakaranas ng ulan, ang mga lugar na tatamaan ng malalakas na thunderstorm ay maaari pa rin makaranas ng biglaang pagbaha, pagtaas ng tubig sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa lalo na kung matagal ng basa o barado ang mga daluyan ng tubig. Ngayon mga kababayan, dumako tayo sa lagay at kondisyon ng hangin at karagatan. Para sa eastern sections ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, inaasahan ng light to moderate winds na magmumula sa northeast to northwest. Dahil dito ang coastal water ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Bagamat hindi ganon kalakas ang alon, mahalaga pa rin manatiling alerto ang mga mangingisda at mga bumabiyahe sa dagat, lalo na kung may nabubuong localized thunderstorms na maaaring magdulot ng biglaang pagbugso ng malakas na hangin at pag-alon ng karagatan. Samantala sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan din ang light to moderate winds na magmumula naman sa northeast to southeast. Ang coastal water dito ay slight to moderate na taas ng alon na 0.6 hanggang 1.8 meters. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ng light to moderate winds na magmumula sa southwest to northwest.
Dito ang coastal water condition ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa kabuuan, mananatiling katamtaman ang galaw ng karagatan, ngunit maaari pa rin maging pabago-bago ang kondisyon, lalo na kapag may mabubuong thunderstorm sa paligid. Kaya pinapayuhan ang mga maliliit na sasakyang pandagat na manatiling mapagmatsyag at i-monitor ang mga biglaang pagbabago ng panahon bago pumalaot. Ngayon naman mga kababayan, dumako tayo sa latest tropical cyclone threat forecast at ito ang malagang bantayan sa mga susunod na araw. Sa kasulukuyan, may isang malakas na tropical cyclone na patuloy na lumalakas sa malayong silangan ng bansa. Batay sa pinakabagong forecast model, isa na itong super typhoon category habang kumikilos pahilagang silangan. Sa kasulukuyang forecast scenario, mababa ang posibilidad na ito'y lumapit o direktang makaapekto sa kalupaan ng Pilipinas. Sa ngayon, mas nakikilos ito pahilaga at kalaunan ay patungo sa direksyon ng southern Japan, kaya wala pang indikasyon ng direktang landfall o pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility bilang pangunahing banta sa bansa. Ngunit kahit malayo ang sentro ng bagyo, hindi nangangahulugang wala na itong magiging epekto sa ating panahon. Kapag ang isang napakalakas na bagyo ay nasa tamang kondisyon sa Pacific, kaya nitong umilan napakaraming moisture mula sa karagatan at palakasin ang southwest monsoon o habagat. Kapag mas lumakas ang habagat, maaari nitong dalhin ang mas maraming ulap at pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa ganitong sitwasyon, kahit hindi direktang tumama ang bagyo, maaari pa rin itong magdulot ng pabalik-balik na pag-ulan na maaring lumakas at magpataas ng panganib ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na madalas tamaan ng habagat. Samantala, bukod sa malakas na bagyong nasa malayong silangan, may isa pang low pressure system sa loob ng PAR malapit sa bahagi ng Northern Luzon na may tsansang lumakas sa mga susunod na araw. Kaya mas malagang bantayan ang magiging development at galaw nito. Sa tropical cyclone threat potential, pagsapit naman ng week 2 mula August 3 hanggang August 9, ipinapakita ng mga forecast model na ang unang weather disturbance ay inaasang kikilos patungo sa southern Japan, habang nanatiling may moderate to high potential na maging isang tropical cyclone. Dahil sa inaasang galaw nito, maliit ang posibilidad na magkaroon ito ng direktang epekto sa Pilipinas. Samantala, ang ikalawang TCLB ay inaasahan ding magre-recurve o lilihis patungo sa Japan, kaya nanatili rin itong malayo sa ating kalupaan. Pero bukod dito, may isa pang panibagong tropical cyclone-like vortex na maaring mabuo sa silangan ng Northern Philippines. Ngunit sa ngayon ay mababa pa lamang ang posibilidad na ito'y maging isang ganap na tropical cyclone sa loob ng ikalawang linggo. Sa kabuuan, batay sa kasulukuyang guidance ng Pag-asa, less likely o mababa ang tropical cyclone threat potential para sa bansa sa loob ng susunod na 2 linggo. Ibig sabihin, wala pa nakikitang mataas na posibilidad ng direktang pagpasok o pagtama ng isang bagyo sa ating bansa sa forecast period na ito. Gayunpaman mga kababayan, mahalagang tandaan na ang mga weather system sa karagatan ay maaring mabilis na magbago depende sa kondisyon ng atmosfera. Kaya patuloy na binabantayan ang bawat weather disturbance at agad kaming maglalabas ng mga panibagong update kung sakaling magkaroon ng pagbabago sa forecast. Dahil dito, mahalagang patuloy nating bantayan ang mga weather updates dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong suporta mga kababayan at huwag kalimutang mag-ingat.